Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Glorious day to all of you. This is the man of God, Apostle Renato D. Carillo, and I will bring to you the heart of God today. At ano po yung puso ng Diyos na gusto ko pong ihatid sa lahat? Yung pong pinakadakilang bagay na kailangan po ng lahat. At yun po ang salitang salvation o kaligtasan. Ang tanong pong malaki ito, bakit ito ang dapat pag-usapan? Bakit ito po ang pinakamahalagang subject ngayon na dapat pong marinig at maranasan po ng lahat? It is simply because the world is in crisis. Ang buong mundo po ay nagpapanik po sa COVID-19 virus. Sa ngayon po sa latest report, as of last night, ay 100,000 na po ang inabot po nito. At siya po ay nag-spread na sa napakarami pong bansa, no? At ang lahat po ay nagka-cancel ng kanilang mga activities kahit siya po importante. Marami po ay may mga travel ban. Marami po ay ina-quarantine. May mga restriction. At marami po mga panibagong mga plan and proposal na nililay down ng bawat bansa para i-secure ang national security ng kanilang mga bansa, especially in the area of health. And also in addition, nandiyan po yung putok ng mga bulkan, ang mga tsunami, ang mga tidal wave, ang mga bagyo, ang mga lindol. Nandiyan po ang famine, ang poverty, ang terrorism, ang banta po ng nuclear threat, at ang walang tigil na kaguluhan, rally, no? That is ever increasing sa maraming bansa, at ang walang tigil pong giyera, kagaya po ng nasa Syria, na napakarami pong namamatay, at sa Yemen, at iba pa pong mga bagay na immediate concern na pumapatungkol sa kapakanan ng lahat. Kaya ang salvation po ang pinakamahalaga sa panahon natin ngayon. At meron po akong good news sa lahat. Ito pong isyong ito ay matagal na pong inaccomplish ng Diyos through our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. At ito po ay pinagtibay ng Diyos ng meron pong katiyakan at kaliwanagan upang nang sa ganon ay dumating sa lahat ang pagkaunawa na mga problemang ito ay matagal nang may solusyon. At ang naging kabayaran po ng kaligtasan ng sangkatauhan, as John 3:16-17 tells us, and I quote, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that is our Lord Jesus Christ, that whosoever believes in Him should not perish but will have everlasting life. For God did not send His Son to the world to condemn it, but to save the world through Him." So, naging kabayaran po ng kaligtasan ng buong mundo ng sangkatauhan ay ang kaysa isang buhay ng kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Hesukristo. Yes, binayaran po ni Jesus ang redemption po nating lahat. Ito po yung redemption po natin sa sin, sa sicknesses, sa diseases, sa poverty, hatred, bitterness, resentment, jealousy, bankruptcy, anxiety, fear, worry, death, at mga gawa po ni Satan that I have mentioned earlier. Lahat po ng ito dinistroy ni Jesus sa cross of Calvary. Sabi ng John 3:8, "For this purpose the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. And the works of the devil was destroyed." And Jesus said that victoriously in John 19:30. It is finished. Kaya ito po yung dapat pong talakayin ng lahat ngayon. Ito po yung pinakamalaki nating concern bilang end-time apostle ng Diyos na ihatid po sa lahat. Ito po yung pinakadakilang bagay na dapat maranasan ng maraming tao. Especially everyone, every nations are talking about change. Ang sabi po ng Bible in 2 Corinthians 5:17, "Therefore,
If anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. A new creation. A new creation. The old is gone and the new has come. So ang author po ng change, clear change, specific change, perfect change, victorious change, ay isa lang ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang po may kakayang baguhin ang ating puso, ang sinful nature ng tao, ang ating sitwasyon, ang panghinaharap natin, at ang lahat po ng climate in every season, in every generation, in every time, past, present, and future. Siya lamang po ang may kakayahan na gawin po tayo na stable, safe, secure, safe, satisfied sa lahat ng bagay. As Jesus said in John 10:10, the devil came to the world but to steal, to kill, and to destroy. But I have come to the world to give life and make it more abundantly. The Lord came to the world to give you life and make it more abundantly. So siya lamang po may kakayahan. Our help comes from Him, the maker of the heavens and the earth, Psalm 121 verse 2. At wala po nagtiwala sa kanyang nabigot na pahiya. Wala pong tumawag sa pangalan niya, hindi niya dininig. Wala pong sumakan niya ang pinabayaan niya. At wala siyang pinangako kahit isa, past, present, and future na hindi niya po tinupad. Ito lamang po magiging daan para ma-stable po tayo, ang buong mundo po ay pumayapa. Kaya sa millennial reign, ang ibig sabihin ay 1,000-year reign ng Panginoon, wala na pong gulo, wala nang giyera, wala nang kahirapan, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang luha, wala nang utang, wala nang patayan, wala nang krimen, wala nang drugs, alak, sigarilyo, sugal. Wala na po nakalungkutan sa buhay ng sinuman dahil si Satan po ay nakas out na, siya po ay nailagay sa bottomless pit for 1,000 years. At sa reign ni Jesus, ang lahat po ng bagay sa mundong ito ay payapa. Can you imagine for 1,000 years? Wala pong gulo. Pero bago po dumating yun, the Lord is offering all of us ng kapayapaan siya lang magbibigay, as he said in John 14:27. Sa mundong ito ay meron kayong kaguluhan. Sa akin meron kayong kapayapaan. Hindi niya po sinabing sa iba, marami pa kung kanino pa ang sabi niya, sa akin meron kayong kapayapaan. Sa akin meron kayong kapayapaan. Napakagandang paliwanag, ano? So specific. Kaya pag binasa po natin ang Bible, yung kanyang 7 I am in the book of John, ito po'y pumapatungkol lahat sa kanya. Ito po'y pumapatungkol lahat sa kanya. Wala pong ibang pinapatungkulan ng I am na yan, kundi siya mismo. Ang sabi po niya, in John 6:35, I am the bread of life. He who comes to me and believe will never go thirsty and will not go hungry. Sabi, magkakaroon tayo ng contentment at satisfaction sa buhay. John 8:12, I am the light of the world. He who comes to me will never walk in darkness but will have the light of life. John 10 verse 4, he said, I am the door of the sheep. John 10:16, I am the good shepherd who laid down his life for the sheep. John 11:25-26, he said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die, and when he dies, he will live again. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father without me. And John 15:1, I am the vine and you are the branches. So ito pong 7 I am na ito ay pumapatungkol sa kanya. He's an ever-present God. And take note, niya sinabing I was or I will be. Ang sabi niya, I am. He is the now God. Kaya siya po'y qualified, dumamay, tumulong sa lahat na nangangailangan ng kanya pong kalinga, pag-ibig, pagmamahal, especially sa isyu po ng kaligtasan. Pag pinag-usapan po natin ng kaligtasan, ang tinutukoy po natin na hindi lamang yung pagpasok natin sa langit, hindi lamang yung tayo po ay mahugasan sa ating mga kasalanan, kasama po rito yung kagalingan ng lahat ng ating sakit at karamdamang kaayusan ng ating problema at kapayapaan ng ating mga buhay. Katiyakan ng ating napakagandang kinabukasan. Ang ibig pong sabihin, ito po ay kumpleto na biyaya patungkol sa lahat ng bahagi ng ating buhay ngayon at saka sa hinaharap.
At ang kaligtasan pong ito'y libre, walang bayad. Napakarami ko na pong taong nakitang nakaranas ng kaligtasan na bagong buhay, gumaling, lumayo na pagpala, ang lahat po ng bandit kagaya ng alak, sigarilyo, sugal, kabaklaan, katomboy, addiction sa drugs, at iba pang immoral activities ay nawala at sila po ay nabago. And again, as 2 Corinthians 5:17 tells us, sila po yung naging new creation o naging bagong nilalang. Kung tayo po yung naghahanap po ng totoong pagbabago, let us come to Jesus. Let us come to Him with an open heart, with a humble heart. Kagaya po ni Sakeo, bagamat siya po yung may posisyon, siya po ang chief tax collector ng kanyang kapanahunan, siya po yung nag-humble ng sarili. At siya po yung naligtas. Siya po ay kinakitaan ng kababaang loob. Even Cornelio, siya po ay Roman centurion. Pero siya po ay nagbukas ng puso para sa Panginoon, sa kanyang salita, magpapakita ng kanyang kababaang loob, nakinig po siya kay Pedro at siya po ay naligtas ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga tauhan, pati ang kanyang mga kaibigan. Apostle Paul, isa pong scholar, maging renowned scholar ng kanyang panahon, which I believe ay magiging greatest pa kaysa kay Gamaliel. Lahat po ng kaalamang karunungan sumasa kanya. Siya po ay so religious. Siya po ay isang prominente at kilalang tao. Pero siya po ay nag-humble ng sarili. He bowed to Jesus, to His Lordship, and accept the will of God. At siya po ang naging greatest apostle ng kanyang kapanahunan. O mga minamahal, even Mary Magdalene, he was a prostitute, a professional prostitute, but were transformed by God into a flaming woman revivalist. At siya po ang unang-una nagsabing, He is risen, He is risen. Jesus is alive. On and on and on throughout the scripture. Like Nicodemus, isa pong Pariseo sa panahon po natin ngayon, siya po ay kardinal, siya po ay naligtas, dahil siya po ay nagpakumbaba at siya po ay lumapit kay Jesus. Nag-i-inquire patungkol sa kanyang kaligtasan. And he received that. Kaya mga minamahal, I personally believe, kayo naman po ngayon ang susunod na maliligtas. Wala po itong bayad, libre po ito. Hindi ko po kayo inaalok ng bagong reliyon. Hindi ko po kayo inaalok na mag-member sa isang samahan o sekta at pumirma po ng membership card o magpa-register para kayo pa mapabilang sa isang denomination, movement at coalition. Ang inaalok ko po sa inyo ay ang kaligtasang ginawa ng bugtong na anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, si Jesus, ang Panginoong Hesus. Ang inaalok ko po sa inyo ay ang inyong pong eternal life. Alam niyo po sa langit, hindi lang tayo mabubuhay habang panahon. Bawat takbo po ng orasan kada segundo, ito po'y everlasting joy. Fullness of joy. Ito po isang buhay na may dalang perfect peace. Can you imagine, habang panahon, ang dala mo'y joy at peace na hindi po pwedeng tanggalin ng sino man. Walang sakit, kahirapan, karamdaman, walang luha, walang gulo. Yun po ang buhay. At si Jesus lamang ang pwedeng mag-offer niyan. Kaya kung kayo po'y nabuhay sa mundong ito, maaaring kayo po'y mahirap o mayaman, kilala o hindi, matalino o mangmang nag-aaral o hindi nakapag-aaral. And yet, malaking bahagi ng buhay niyo ay puno ng kalungkutan. Puno po ng pagkakabilanggo sa iba't iba pong bisyo na actually po'y kasalanan at gawa ni Satan. E po pwede po itong ma-reverse at mabago sa araw at oras na ito. At ito po'y sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya saan man po kayo naroroon ay sumabay po kayo sa panalangin ng lingkod ng Diyos. Kaya natin makapasok si Diyos sa ating puso. At pagindaan na po ito ng tagumpay natin sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian habang panahon na kung saan ay enjoy po natin kasama siya. Buhay na sakdal sa kapayapaan, kagalakan, buhay na walang pinag-aalala at pinapangambak kahit saglit. Buhay na kaaya-aya, kamangha-mangha. Buhay na walang hanggan. Ang pinakabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kasi mabay po kayo sa panalangin ng lingkod ng Diyos. Sabihin po natin itong lahat. Mabuting Ama, salamat po. Sinugo mo ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang mamatay para bayaran
ang aking mga kasalanan at ang kasalanan ng sangkatauhan. At pagkalipas ng 3 araw, ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong sakripisyo. Dapat akong ipinako dahil ako nagkasala. Ako dapat ang namatay dahil ako nagkasala. Pero ipinalit mo ang iyong sarili upang iligtas ako. Napakabuti mo. Kaya ito po ako, Ama, nagbabalik loob. Humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang ginawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Patawad po kung naging pabaya ako sa kaisa-isa kong kaluluwa. Hindi ko inintindi ang kahalagahan ng buhay ko. At kung ito man ay inintindi ko, ay sa isang maling pananaw, hindi sa makalangit na katotohanan. Patawad po kung ako ay nagpaalipin sa kasalanan, kagaya ng alak, sigarilyo, bawal na gamot, sugal, pornograpo, kahalayan, kalaswaan, pangangalunya, pakikiapid, at mga gawa ng laman. Tawad po kung pinayagan kong ako'y mabuhay sa hinanakit, tampo, sama ng loob, galit, inggit, habag sa sarili, pagmumura, pagsisinungaling, paninirang puri, at hindi pagpapatawad. Patawad din po kung ako po'y naniwala sa isang maling paniniwala na pwedeng magpagamot sa albularyo, espiritista, pyramid healer, psychic healer, at mga pulse healer. Kaysa sa iyo magpagamot, Panginoong Hesus, ang totoong manggagamot ng aking buhay at ng sangkatauhan. At tawad po, ako po'y tumawag sa mga patay na hindi ako naririnig, na hindi ako pwedeng tulungan dahil sila'y patay na. Nasa kanila ako humingi ng tulong kaysa sa iyo, O Diyos na buhay, Panginoong Hesus, na makapangyarihan sa lahat. At pwede kong tulungan anumang araw, anumang oras. Tinatakwil ko ang lahat ng kasalanang ito, pati ang maling paniniwala at kinamulatan. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo. Pangunahan mo ko sa landas na matuwid at dalhin mo ako sa iyong kaharian, sa buhay na walang hanggan. At ingatan mo ako sa mundong ito na puno ng kapahamakan. Ikaw na ang maging baluti ko at kalasag ngayon at habang panahon. Salamat po sa pagpapatawad mo, Ama, ng aking mga kasalanan. Nahugasan na ako ngayon ng dugo ng Panginoong Hesus. At ako'y mananatili sa iyo, Panginoong Hesus, kagaya ng sanga, upang ako'y mamunga. Sa iyo pong pangalan, sumakin ang kapayapaan. Amen and amen. So praise God. Lamang po ang kaligtasan. Can you imagine, ang bilyong-bilyong anghel po sa langit ay nagpupuri dahil sa inyo pong ginawa. Napagtanggap kay Jesus at ang kaligtasang miniti ng Diyos ay naranasan yung lahat ngayon. At ako po'y mananalangin upang kayo po'y kanyang pagalingin sa anumang pong karamdamang dinadala ninyo. At maniwala po kayong ang Diyos po'y nasa tabi ninyo upang daling kayo sa kalusugan dahil bahagi po yan ng inyong kaligtasan. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, hipuin mo po ang lahat na may karamdaman ngayon. Either siya po'y cancer, goiter, leukemia, pagkabulag, pagkapibi, pagkabingi, arthritis, high blood, epilepsy, sakit sa buto, sa bato, sa atay, sa baga, sa bituka, mga cysts sa dibdib, sa utak, I rebuke you in Jesus' name. Lumayas ka sa kanilang mga katawan, wala ka ng karapatan sa kanilang salot ng karamdaman, galing ka kay Satanas at sa impyerno. Sila yung nasa Diyos na, anak na ng Diyos, pag-aari na ng Diyos, kaya ikaw ay squatter na, layas sa kanilang mga buhay sa pangalan ng Jesus. Huwag ka nang babalik. And Lord God, ipataw mo ngayong kamay sa kanila po mga katawan ngayon and heal them all.
Pinawawalang bisa ko rin ng takot, lungkot, pag-aalala sa inyong kaisipan. I rebuke it in Jesus' name. Go. Huwag ka nang babalik, pinagbabawalan kita. Sumayin inyong kapayapaan, ang kagalakan, at ang presensya ng Diyos ay bumalod sa inyong lahat. Ama, bigyan mo rin po ng trabaho, walang trabaho. Ang mga bagsakang negosyo, ibangon mo. Ang pamilyang sira, ay buuin mo. Ang magulong pagsasama, ay payapain mo. At ang mga nawawala, Ama, ay dalhin mo po sa iyong sarili kaligtasan, ibalik mo sa kanilang pamilya. Ang mga naghihikaw sa ipasaganain mo. At ang mga natatakot sa COVID-19, ay bigyan mo po ng assurance na dahil sila ay sumasa iyo na ay walang tatalab sa kanila. Nawawalang bisa ko rin ang salot ng COVID-19. I speak your death and destruction today. I rebuke you. Go! Iwanan mo Pilipinas. Iwanan mo ang bawat bansa. I talk to you whenever you are. You are a spirit that comes from the pit of hell. I rebuke you. We reject you in our country. In Jesus' name. You have no reason to disturb anyone because no one invite you. We rebuke you back to the pit of hell now. Be crushed, be removed in our country and be turned into ashes in Jesus' name. And Lord, palitan mo po ng faith at kapayapaan ng puso ng lahat at mabuhay na walang inaalala dahil sa ipong proteksyon at pag-iingat laban sa lahat ng virus na ito. Pagpalain mo rin ang bawat tahanan, Ama, na nakarinig ng tinig mo sa bibig ng iyong lingkod. Ikaw ang kanila maging balutit kalasag at uhawi mo sila at gutubin sa iyong mga salita at ihayag mo ang iyong sarili sa lahat upang mapagtibay ang magandang relasyong sinimulan mo at sila po ay maging malago sa pananampalataya hanggang dumating ang isang araw na silang lahat ay maging kagaya mo na Panginoong Jesucristo. Sa mayo po ang lahat ng karangalan sa dakilang bagay na ginawa mo ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa presensya ng God the Holy Spirit, ang Diyos ng Himala na nagpala sa lahat. Ang lahat ng pinagpala, naligtas, gumaling, lumaya, ay magsabi ng napakalakas na Amen and Amen. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.